Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, mukhang malapit na, ma-finish product ni Trillanes. Ito nga pong tinatawag na master plan, nitong 18 Marines at kung sino yung pinaka-roots ng lahat ng ito, yung pinaka-pasimuno. Kaya ata itong si Mike Defensor, todo depensa no? Sinabi ba naman niya na, mayroon talagang babaliktad sa 18 Marines na yan at hindi ko tinatanggi. Naamoy Diba? Kaya inunahan na lang. Kaya pala napansin ko, medyo tahimik si Trillanes. Sabay meron pala tong niluluto. And yes, masarap. Parang animoy adobo. Kompledo recados, di ba? Kasama pa yung mga banateros sa kanyang kakasuhan. Aray ma, di ba? Nagpapakalat kasi ng malicious issues Nauna na nga pong nakasuhan ng perjury. Itong 18 Marino na to. Nakasuhan na nga kayo perjury cyber libel. Inulit pa ninyo. Dyan sa programa ng mga banateros. Nakakaloka. So, ngayon, dahil hindi ata loyal yung iba, may nagsalita. Meron pong 5 ulat na inalukan. Pero, tumanggi. Yan yung maganda. Yung kahit dinudukduk ka na ng demonyo, hindi ka nagpanuno. Para ka pa din sa kabutihan. Yari kayo ngayon dito kay Trillanes. Sige, pakinggan natin tong balitang to mga minamahal. Alright. Muli ako magpa-file ng cyber libel charges laban dun sa 18 ex-soldiers. Ito ay bunga nung kanilang mga interviews after nung kanilang press con a few weeks ago. So, bawat interview, nalalabas sila, maka-expect sila ng kaso laban sa kanila. Yun nga, nagbigay ako ng pera sa ICC, tumanggap ako ng mali-malitang pera at kung ano-ano. Lahat ng minention nila about me, doon sa kanilang affidavit, doon sa kanilang press con, doon sa kanilang mga subsequent interviews, bawat isang occasion na lumabas sila at nagsalita at nagbigay ng kasinungalingan, lahat ito camera picture. Sa akin talagang it's a lie. Diba? And they know that. Kumbaga, it's too much na. Diba? Alam ninyo, itong 18 Marines na to, isa lang naman yung may script dyan Oo. Sa akin lang kung ako lang yung yung tatanungin, isa lang yung may script dyan. Walang iba kundi si GMA, di umano. Kumbaga, bata niya si Mike Defensor. Tapos, ang nagfa-fans dyan si Mans Carpio, according yan kay Philip Lustre. Binigyan ng mukhang pera ata itong si Mike Defensor. Baka naman, syempre, walang nakuhang posisyon sa gobyerno. Naghahanap ng extra income. Paano ba naman kasi, sinabi niya noon, di niya kilala itong 18 Marines. Kahit nga din itong si Orly Gutesa, sabi niya, hindi niya kilala, lumantad lang daw. Pero eventually, siya pala yung tumutulong. Alam niyo, yung script kasi ni Mike Defensor, parang deleted scenes. Tapos, ibabalik ulit. Parang walang magandang patutunguhan yung story nila. Nagkakabuklo-buklo. Yung pangalawang batch nga, wala Pansinin ninyo, kailan lalabas yung pangalawang batch? Wala. Diba? So, ngayon itong si Trillanes, pikon na.
Ayaw ba naman magpa-interview sa NBI isa-isa? Noon, oo. Pero ngayon, na-interview na sila ng NBI at napag-alaman na meron talagang bumaliktad na. Oo, merong kumanta. Which is nalaman yan ni Trillanes, and syempre, I'm pretty sure very soonest, as soon as possible, ilalabas na ni Trillanes kung sino yung mga bumaliktad dyan at nabuo na itong master plan kung sino nga ba yung nagfa-funds, kung sino yung nagpopondo, nagbabayad, sinong merong gawa nitong script na to para sirain siya. Paano ba naman kasi na hindi sisirain itong si Trillanes? Unang-una, si Trillanes po mga minamahal is one of the reason kung bakit nakulong itong si FPRRD na padala dyan sa dahig. Si Trillanes nga yung nag-file sa ICC. Diba? Very open secret naman yun. Ikaw nag-file, alangan naman di mo tulungan yung ICC. Pero hindi sa pamamaraan na yung may involved na maleta-maletang pera. Kasi if you will do the math, 805 billion, gago, 3 taon mo yung bibilangin or 5 taon. Diba? Nakakaloka. Ngayon, itong si Trillanes nag-file laban dyan kila Byron, kila Coach Oli, kasama yung 18 Marino. Napag-alaman na mayroong komenta. Kaya si Mike Defensor parang natatakot. Ayoko na, oo. Pa-press con siya. Inamin niya. Dapat kasi si Trillanes nagsabi na lang ng totoo na tumutulong siya dito sa sa ICC, ganyan-ganyan, kineme Eclavush. Kailangan naman sabihin niya yun, di napahamak yung ICC habang nagkakaroon ng investigation dito. Sige nga, Aber. Gets ninyo, mga minamahal? Di sana nagkaroon ng napahamak pa ng Trillanes ang ICC nung nag-investigate sila sa bansang Pilipinas kung nag-ingay itong si Trillanes. Siyempre, pinapangalagaan niya ang reputation, security ng International Criminal Court habang hinahanap nila ang proseso, ang rule of law, ang due process, ang evidence dito sa bansang Pilipinas. Diba kaya kagaya nga ng sinabi ko, bigla na lang tayong ginulat, si Digong hinuli. Hindi kinidnap si Digong, may kinidnap bang merong mga camera? Yun ba yung kidnap? Hindi ba naman mga hukluban ng katangahan tong mga hindot na to? Diba? Nagigets ninyo? So ngayon, si Trillanes na nag-file, mukhang kakabahan na yan. Itong si Mike Defensor. Kasi baka lumantad yung kanyang pangalan. Which is, yan yung pinaka-inaantay nating plot twist. Yung lumabas ang pangalan dito ni Mike Defensor. Diba? Na siya talaga ang pinakapunot dulo ng lahat ng ito. Magkano ka, Mike Defensor? Gets ninyo, mga minamahal? Tuloy natin itong balita. Ngayon, ito ang importante. Within the next few weeks, mabubuo na yung picture. Kasi may mga dati silang kasamahan na naalukan din. Naalukan ng pera para lumabas. So, within the next few weeks, mabubuo na yung kwento na ito. At meron na sa kanilang iba na na bumibigay na at malapit na magsabi ng totoo. So, ilan po yung sinasabi nyo na alukan din ng mga kasama nila? At least 5. Yung, no. Mga dati nilang mga kasamahan. So, inalukan din ng pera para lumabas. Pero hindi nila tinanggap. So, yun ang dito. Sir, nasa active pa po ba yung lima na ito, sir? Or manipulado na dito? So, bali next week, antayin na lang natin. I think ilalabas yan ni Trillanes. Alam niyo si Trillanes, hindi lang yan basta-bastang sundalo. Si Trillanes po ay isa po talaga yung intel. Magaling po yan sa research service. Oo. Yang si former Senator Antonio Trillanes. Si Digong nga, napakulong niya, 'di ba? Alam niyo isa lang si Trillanes versus 18 demonyos. Tapos si Trillanes is one of the Duterte buster. Tingnan niyo, si Digong nakulong Yung 18 Marines pa kaya. 'Di ba? Kaya very salute dito kay Trillanes. Walang habas yung kanyang tapang mula noon hanggang ngayon. Abay talagang masasabi natin, oo, mga minamahal, na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Literal na serbisyo lamang yung kanyang ginagawa. Kaya anong laban dito? Ni Defensor. Oo. Etong si Trillanes magaling mag-intel. Etong si Defensor hindi marunong gumawa ng script. Kabobohan yung script, katangahan, kahindutan,
Walang alam. Hindi marunong. Tingnan mo, siya din mismo kinakanta ng kanyang mga kasamahan. Dahil lang sa putang ng bayad na yan. 'Di ba? Lakas ng pangil ni Trillanes, no? Yayanigin itong si Mike Defensor. Meron nasa active, merong mga retired din. Sir, tatayo po sila against this bill. We'll see, we'll see. I will not preempt the moves. Pero dito sa mismo sa 18 na to, may mga umamin na talagang wala silang alam. Okay, kaya nabubuo na yung picture dito. At Sino kaya yung umamin na wala talaga silang alam at nagamit lang talaga sila sa black propaganda? Sino kaya? tinuturo nila kung sino yung nag-alok sa kanila, sino yung nag-didikta kung ano yung sasabihin nila. Yan po yun. Sir, sino sir? Sir, Hindi ko na lang muna sasabihin kung ano yung source ko, basta mababalitaan na rin lang yan within the next few weeks. Diba? Magaling talagang intel itong si Trillanes. So, anong laban dyan ni Mike Defensor? Hindi niya yan kaya si Trillanes. Magaling si Trillanes. Research, magaling yan. Dati ba namang intel yan ng US Army? So, anong magiging laban dyan yan, no? Si Digong nga nabuster niya, ikaw pa kaya? Diyos ko po! Lagot! Diba? Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Pahingi lamang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!